Magandang gabi sa inyong mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa amin. Ito muli ang ARBC Devotionals. Sa ngayon ngang linggo, ang ating magiging devotion ay magsisentro sa libro ng 2 Samuel. So sa sobrang dami ng pwedeng i-cover sa 2 Samuel, ay namili lang tayo ng isang chapter na itatakel or i-discuss dito. At iyon nga ay napili natin na ating pag-aaralan or magiging devotion ay yung 2 Samuel chapter 11 verses 1 hanggang 5. So again, 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Bayaan niyo po akong basahin ito. Sabi doon, in the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they ravaged the Ammonites, and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. It happened late one afternoon, when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house, that he saw from the roof a woman bathing. And the woman was very beautiful. And David sent and inquired about the woman. And one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So David sent messengers and took her. And she came to him, and he lay with her. Now she had been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house. And the woman conceived, and she sent and told David, I am pregnant. Ito po ang salita ng Diyos. So dito kung mapapansin ninyo, ang pinili ko na point of devotion ay itong nangyaring kalunos-lunos na kasalanan ni David na ginawa niya sa babae na si Bathsheba. Kung hihimay-himayin po natin dito yung mga pangyayari, yung nangyari dito ay si David, pinadala niya si Joab sa gera, imbes na siya mismo yung magpunta roon. Pangalawa ay nakita natin doon sa chapter or doon sa verses na binasa natin that David was kind of idle while he was staying in Jerusalem. He was having this time of idleness. Sa kanyang time of idleness ay naglibot-libot siya sa kanyang nasakupan, specifically doon sa may bubungan ng kanyang lugar. So, meron siyang wandering eye, kumbaga yung kanyang mata ay nagsisik ng something na makakapag-please sa kanya. And may nakita nga siya na isang babae rito, and with that, na-curious siya. And that curiosity led to David's downhill. David sent to someone to get to know this woman, and nung nagpapunta na nga yung si David ng isang messenger, ay nakilala nga nila itong babae na ito na si Bathsheba. At sa mga sumunod na passage ay yung babae ay willing na pumunta kay David. Ngayon wala nakalagay sa account kung siya ba ay willing o pinilit, kundi ay siya lang ay nagpunta sa hari. At sa sumunod na paksa nga nung chapter ay yung kanilang meeting ay nagled sa isang sexual immorality. So sexual immorality and this sin had resulted for the woman to conceiving a child. Ano yung magiging punto natin dito? Meron lang tayong 4 na punto. Una, nagsisimula ang kasalanan sa pag-neglect ng ating duty. Kung tayo ay merong mga duty na ginagampanan at pinagkaloob sa atin ng Diyos ng mga marapat na gawin, marapat na ito muna ay ating mga unahin at diligently na tapusin ng mga ito at bigyan ng panahon, ibigay yung nararapat na atensyon para rito. Sapagkat kasunod nito ay kung ineneglect natin yung mga duty na yun, kagaya nga ni David, ay nagkaroon siya ng moment of idleness. So idleness is a time vulnerable to temptation. We are humans. Sa mga panahon na tayo ay walang mga ginagawa, sa mga panahon na tayo ay kumbaga parang nasa estado ng pagiging bored, kagaya nung nangyari kay David, siya na ay naglilibot. Sabi nga nila, idleness is the friend of the devil. Kasunod nga nung kanyang idleness ay napartneran pa ito ng kanyang mapusok na mga mata. Siya ay naghahanap ng mga bagay na makapag-please sa kanyang emosyon o sa kanyang pakiramdam sa mga panahon na yon. Unfortunately, this
little steps that David took had resulted him to doing this grievous sin. The small steps of neglecting sin blinded David and even blinds us of the seeming downhill path leading to larger consequences. Hindi na sinabi doon kung ano pa yung mga detalye. Ang sinabi na lang sa paksa ay nagkaroon ng sexual na immorality ang dalawang, si Haring David at si Bathsheba, at nag-result ito ng pagkakaroon ng anak ni Bathsheba. Sa mga sumunod nga na part ng chapter ay naging solusyon ni David para dito sa problema na to ay kilalanin yung asawa ni Bathsheba. At kalunos-lunos nga yung nangyari sapagkat ang ginawa pa ni David ay pinadala niya si Uriah doon sa isang malagim na gera na kakaharapin ng mga Israelita, at siya pa yung pinapunta doon sa lugar kung saan marami yung mga malalakas na mga kalaban. Unfortunately, Uriah died. So, as a challenge, brethren and friends, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Luke 16 verse 8, "The master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light." And with this chapter of 2 Samuel verse 11, we can see that David was shrewd in his ways. Napaka-talino niya. Ginamit niya ang buong talino niya para lang magawa ang kasalanan na kanyang nais gawin. Ngayon, ang challenge sa atin bilang mga mananampalataya ay nawa ibigay natin din yung ganitong atensyon para sa kabanalan. Dapat ay hindi tayo maging reactive, kumbaga. Sabi nga ni Kristo, mas shrewd pa daw yung mga makasalanan o yung mga tao sa generation na ito sa kanilang mga kasalanan kaysa sa mga taong tinawag. Ngayon, ito ang pagtawag sa atin. Kailangan mas maging maingat pa tayo kaysa sa mga makakasalanan. Mas maging malinaw dapat sa atin yung mga small steps that will lead to us to the downhill that like David had trodden. And so, brethren and friends, we must be more shrewd than the sons of this generation. We must use all of the graces given to us to fight the sins that are present. We must keep ourselves especially from sexual immorality. Yun lamang po at maraming salamat.